itinuturing sa nyog simula pa nung panahon ni dating Presidente Manuel L. Quezon. Dahil mataas pa noon ang demand para sa langis nito, maraming mga lupain mula Luzon, Visayas at Mindanao ang tinamnan ng nyog. Pero sa paglipas ng panahon, tumamlay ang industriya, bagamat marami pa rin tayong mga magsasaka ang sa nyog at kopra umaasa. Tumanda na rin ang husto ang mga puno at nung nakaraang taon, dobleng dagok ang tinamo ng mga magsasaka ng nyog. Ang super bagyong Yolanda na nangwasak sa hindi bababa sa 44 na milyong puno ng nyog sa taya ng Philippine Coconut Authority o PhilCoA sa Visayas. At ang kokolisap na pumipeste naman sa mga nyugan sa Calabarzon o Southern Tagalog. Kung hindi masugpo, pinangangambahang baka kumalat pa ang kokolisap. Tree of Life kung tawagin ang nyog. Bukod sa mula ugat hanggang tingting nito'y may pakinabang, marami ring mga pamilyang Pilipino ang binubuhay nito. Hindi na gaanong malaki ang kita pero samantala ang kailangan muna ngayon ng mga umaasa rito, remedyo hanggang makahanap ng alternatibong kabuhayan ng ating mga magsasaka ng nyog na matagal-tagal na ring sadlak sa kahirapan.